What's up? Hello guys! Medyo natagalan yung ating video sapagkat nagkaroon po ng power outage ang lahat ng RegionNet pati yung ating internet signal. So napakahirap po ng sitwasyon ng ilan nating mga kababayan ngayon. Anyway, ngayon po ang gagawin natin sa video na to ay ipapakita ko sa inyo kung paano po na i-build o paano tayo mag-build ng isang basic na piso Wi-Fi. Okay, so sa mga hindi, para po ito sa hindi marunong sa mga wirings at iba pang mga techniques sa pag-piso Wi-Fi. So kung meron ka ng internet, meron ka ng Smart XL Plus, meron ka ng Rocket SIM na may unlimited data, or kahit anong internet source mo na pwede mong magamit at gusto mong papagkakitaan. So ito pong piso Wi-Fi ang isa sa pinakamagandang business para sa inyong internet. Okay, kahit pandagdag lang sa inyong monthly bill, makakatulong na po ito. So kung meron kang, lalong-lalo na kung meron kang boarding house, napakagandang ilagay itong internet piso Wi-Fi sa inyong mga boarders at kikita kayo ng kahit kunti lang. So mas maraming piso Wi-Fi sa iba't ibang lugar, mas maraming kita. Okay, so ngayon ipapakita natin sa ating video yung paano ko may build yung aking piso Wi-Fi. Tara! Okay, let's start. Ano yung mga kakailanganin natin sa paggawa ng ating piso Wi-Fi bendo? Marami na tayo nakitang mga build ng iba-ibang mga developer. So mostly, anong pinakauna nating kailangan? Ang kauna nating kailangan na piyesa ay itong Orange Pi. Okay, so pwede kayong gumamit ng Raspberry, but commonly mas murang build, ito yung ating gagamitin, Orange Pi. So ito pong Orange Pi 1. So pwede, dalawa pong version yung pwede nyong gamitin. Pwede kayong gumamit ng Orange Pi PC. Ito pong gagamitin natin ngayon ay Orange Pi 1. Okay, so Orange Pi 1 po ito. So meron po itong kasamang power cable. Ayan, power cord. So pwede itong gamitin, pwede rin hindi. Minsan may mga sealer, pwede din may kasamang heatsink. Ilagay nyo po ito dito sa ating Orange Pi 1 board. Okay? So tanggalin natin. Pwede natin itong tanggalin. Yung kanyang, yan. Meron siyang kasamang thermal paste. Didikit natin dito. Okay, yan. Ready na yung ating Orange Pi 1. Next natin na kailangan natin ng SD card. Okay, so SD card yung ilalagay natin sa ating Orange Pi 1. So mas madalas na ginagamit ng mga piso Wi-Fi builder is ito pong SanDisk Ultra. Okay, so kung pipili kayo ng SD card, dapat yung mas magandang klase. Okay, SD card. And then, kung hindi ka naman masyadong magaling sa mga wirings, mas maganda gumamit tayo ng custom board. Okay, so custom board lang yung gagamitin natin. Marami namang mga builder ng ganitong klaseng custom board. Ito pong custom board ay custom board ni Juan. Na build po ito ni Boss Ryan Sia. Okay, sa mga gustong bumili, search nyo lang po sa FB yung pangalan ni Boss Ryan Sia. Napakaganda po ng custom board na ito sapagkat pag basira po yung ating pin 3 or pin 5 ay meron po ito ditong settings na pwede nating malipat upang magamit natin yung ating Orange Pi 1 kapag nasira. So yung kapalit ng pin 3 is pin 36, pin 1 o pin 5, pin 36. Okay? Then, meron ding mga custom board na ganito. Nakita natin yung kaninang power cable. Merong ganito para magkaroon ng power yung ating Orange Pi 1 dito. So, itong custom board ni Juan ay wala na po itong power adapter na kailangan i-connect doon sa ating Orange Pi. So, rekta na po yung power natin dito. So kayo na pong bahala kung saan yung gusto nyong gamiting build na custom board, but ako ay suggest mas maganda itong gamitin na custom board ni Juan. Okay, then next na kailangan natin ay
LED lights para sa ating power indicator at insert coin indicator. Okay. Next, kailangan natin ng, kung gusto nyong maglagay ng additional na mga pailaw, pwede tayong gumamit ng RGB light. Mabibili natin dito sa ating mga online store, sa online shop, Shopee or Lazada. Pwede nyo po itong ikabit sa inyong custom board upang magamit kasama ng inyong coin slot. Okay, so sa mga gustong gumamit nito, pwede kayong gumamit, magdagdag. And then, syempre, kailangan natin ng coin slot upang dito maglagay ng coins ang ating mga customers. So, ang ginagamit ko po, ito pong Alan Universal Coin Selector na anti-hook. Ganito po yung merong ganito, mas maganda, mas safe, mas matagal masira. Okay, so pwede ito yung gagamitin nyo. So, may kasama na po itong mga LAN connector, mga wire connector, and then meron din itong mga bolts. Okay, so hindi naman natin kailangan na ikabit ngayon sa ating bendo. Yung bendo box naman is nasa sa inyo na kung anong yung gusto nyong gamitin na bendo box. Okay, so again, kailangan din natin ng LAN cable para ikabit natin yung ating Orange Pi sa ating router, so ISP o sa iba pang pwede nating konektahan na settings. So ang gagamitin natin ngayon is VLAN setup. Kung hindi ka naman magbi-VLAN setup, kakailanganin mo ng USB to LAN. So dito po natin ikakabit yung ating ISP papunta dito sa ating Orange Pi 1. Ay, sorry po, hindi po ISP. So dito po ikakabit natin yung ating access point, yung ISP natin rekta naman po dito. Dito naman yung ating access point kung hindi kayo naka-VLAN setup. Pero yung gagawin natin ngayon ay VLAN setup. Kung hindi ka naka-VLAN setup, dito yung ating access point again. And then dito natin ikakabit yung ating access point. Ano yung mas magandang gamitin na access point? Marami naman tayong pwedeng maging setup. Pero yung gagamitin natin ngayon ay Confast EW74. Okay, so ito yung ating access point na gagamitin natin. Confast yung kanyang firmware, pero mas maganda kung papalitan natin ito ng OpenWRT dahil marami nang naging issue itong Confast na bumibitaw yung kanyang 2.4 GHz na Wi-Fi. So from dito, ikakabit natin yung ating USB to LAN papunta dito sa ating USB port upang mag-access sa system ng ating piso Wi-Fi. Okay, so hindi naman natin ito gagamitin ngayon sapagkat yung gagawin natin is VLAN setup. So para magkaroon tayo ng VLAN setup, ano mga pwede natin gamitin? Pwede tayong gumamit ng new Wi-Fi router. Okay, so itong new Wi-Fi, napakaganda itong gamitin sa ating VLAN setup sapagkat meron po itong gigabit ports at 300 Mbps na Wi-Fi speed. So kaya nga lang hindi masyadong malayo yung kanyang range. At least stable naman yung connection ng ating mga clients. So ang ginamit ko dito ng firmware is XWRT. So kung maaari naman kayong pumili sa mga seller. Kung gusto nyo OpenWRT, pwede rin na GoCloud, pwede rin na Padaban at DWRT. Kahit ano. So, pero ako ay mas pinili ko yung XWRT na firmware dito sa ating new Wi-Fi. Okay, so ano pa yung kailangan natin? Power adapter sa ating new Wi-Fi. And then power adapter sa ating Orange Pi 1 dito na sa ating system. Okay, so ang ginamit natin dito is 12 volts. Nakikita nyo? 12 volts at 5 amperes. Okay, so nabili ko to kay Boss Dennis Sumangkaw. Lagay ko yung link sa ating sa Shopee kay Boss Dennis sa nabili natin. Then halos lahat ng mga items dito ay nabili ko lang sa online shop. So wala namang local stores na pwedeng magamitan. Mabilhan dito sa aking area. So ngayon susubukan nating i-build yung ating piso Wi-Fi. Okay, so meron na ako ditong mga na-connect para sa ating piso Wi-Fi upang mas mabilis natin magawa yung ating video.
ito na yung ating setup. Ito po ang aking RGB LED ay connected po dito sa ating custom board. As you can see, meron ito dito ground, insert coin. Ito yung kanyang 12 volts. At saka ito yung kanyang gray. Ewan ko kung may gamit ito kasi minsan tinanggal ko to. Hindi naman siya nakaka-apekto. So, pag bumili kayo ng RGB light para sa inyong piso Wi-Fi coin, ay meron ganito po yung kanyang itsura. So, ang ginawa ko ay pinutol ko. Pinutol ko po itong apat na itong may red, black, upang may kabit ko dito sa ating custom board. Okay, so tingnan po ninyo yung ating diagram, yung ating setup. Ito po yung ground. Dapat connected po ng maayos. Hindi po naglulos. Kagaya nito naglos. Kailangan natin itong ayusin. And then yung light. Ayan, so kailangan ayusin. Okay. So napansin nyo, bakit dalawang wires? Ang isa po dito, ito po yung galing sa ating wire connectors papunta sa ating coin slot. As you can see, almost the same lang yung kanilang kulay. 'Di ba? Almost the same. Then, yun lang, pagsasamahin lang natin yung dalawang mga wires. Yan, pwede kayong gumamit ng soldering iron para may connect. Ako, inikot ko lang dito. Then, kabit natin dito. So, siguraduhin nyo hindi loose yung connection upang hindi magkaroon ng problema yung inyong custom board. Okay. Double check again. Dito sa ating custom board, kailangan dito yung naka-on sa number 1. Ito po yung ating pin 3. At saka ito yung ating pin 5. Dapat naka-on yan. So, kung baliktad yan, iba yung gaganang pin. Okay. So, kapag mabaliktad yan, kailangan yung ayusin doon sa system ng Piso Wi-Fi nyo. So, yung system na ilagay natin dito ay Piso Pi system. At nabili na natin yung ating license kay Boss Ryan Sia. So, sa mga gustong bumili ng iba't ibang license, kagaya ng ADO, Piso Pi, Wi-Fi ng Bayan, LPB, meron po lahat kay Boss Ryan Sia. So, check nyo lang sa link sa baba upang ma-PM nyo o makontak nyo si Ryan Sia. Okay, dito natin ilalagay yung ating SD card. So, ito pong SD card ay nakapag-flash po na po ako ng Piso Pi system. Then, maybe sa next na mga videos natin ay ipapakita kung paano mag-flash ng Piso Pi system. And then, mag-set up na rin ng ating dashboard ng ating Piso Pi. So, dito makikita natin dito na yung ating mga port. Ito po yung ating Orange Pi. And then, ito yung ating custom board. Hindi pwedeng ganyan baliktad. Huwag nyong babaliktarin. Dapat ganyan yung kanyang connection. Okay, so tingnan natin. End-to-end point, sakto. Meron kasing merong mga custom board na maikli yung kanyang connection. Kagaya nitong isa, oh. Diba? Yan, oh. So, kailangan nyong alamin yung pagkakaiba ng inyong mga custom board na nabibili. Ito pong custom board na to ay iba yung kanyang build. Okay, so makikita nyo yung pagkakaiba ng kanyang itsura. So ito pong pinakamagandang gamitin sa mga nagkakaroon ng problema sa kanyang Orange Pi 1 o mga Piso Wi-Fi. I suggest bumili kayo ng custom board ni Juan na galing kay Boss Ryan Sia. Ayan, so napakadaling connection. Okay, so ito na po yung ating RGB light. Then dito natin ikakabit yung ating coin slot. Makikita natin sa taas, dapat dito sa ating naka-fast lahat yung ating settings. Then minsan pag bumili kayo ng coin slot, meron po itong 5 pins. So pinutol ko po yung nandun sa taas, dapat 4 lang po yung kailangan natin. Then connect natin. Yan. So yan. Meron na tayong RGB light. Itong USB to LAN, hindi natin to kailangan. Ang kakailangan natin itong LAN cable. Okay, so yes, set up na natin. Meron na tayo. Ano pa yung kulang natin? Ilagay na natin yung ating LED lights na dalawa. Okay, isa sa power indicator,
Dito natin ilalagay sa ating custom board, dalawa yan, dito sa taas na dalawa. Dito sa LPB yan, sa on-off, kung meron kang LPB, pwede kang maglagay. So dito sa ating PISUPAI, dito lang dalawa yung kailangan natin. Okay, so pwede kayong mag-set up ng kahit anong LED light, basta dapat dito ka maglagay ng connection. Okay. Ito lang yung kailangan natin. Connected na yung ating coin slot. Connected na yung ating RGB light. Connected na yung ating mga LED lights. And then, kailangan natin i-connect yung ating power adapter para magkaroon siya ng power. Okay, so saan natin to ikakabit? Siyempre, dito natin ito ikakabit sa ating Orange Pi 1. Okay, so makikita natin dito. Meron itong dito ang power port. Kakabit natin yung ating yan. And then, next natin, ihanda na natin yung ating new Wi-Fi. So sa mga nakapag-setup ng VLAN setup, dito yung ating internet, ito SP, dito yung ating bendo, dito naman yung ating access point. Dito natin ilagay yung ating COMFAST. Pwede ka rin dito magdagdag ng additional na access point. Then dito, open port para sa pag-maintenance ng ating router. So magagawa din tayo ng video kung paano natin itong set up at i-flash itong new Wi-Fi system gamit yung ating XWRT. Okay? So, kailangan din natin ng adapter para sa ating new Wi-Fi. Okay? So, mamaya natin i-power on. Then, kailangan natin LAN cable upang matest natin yung kanyang connection sa ating new Wi-Fi. Okay, tandaan ha, dito yung ating PISUPAI, depende sa nag-set up ng inyong VLAN. Dito ko siya inilagay sa aking LAN 4. Okay, then kabit natin yung ating LAN sa ating Orange Pi 1. Yan, connected na. Ready na yung ating coin slot. Dagdagan natin to. Medyo nakakasikip. Okay. Orange Pi. System ng ating PISU Wi-Fi. Yung ating LED lights. Ayan. So ngayon, kailangan natin ikabit yung ating ISP. Okay, so meron na tayong ditong ISP galing sa ating router. Dito natin ikakabit sa ating one port. Makikita nyo ang pagkakaiba ng one port sa ating mga LAN ports. Kulay blue, new Wi-Fi. Okay. Siyempre, para matest natin, kailangan natin ng phone. No? Kailangan natin ng phone para makapag-test tayo kung gagana na. First, kailangan natin i-power on yung ating kabit natin sa ating outlet. Ating new Wi-Fi na router. Sa mga gustong bumili nito, marami naman kayong makikita sa ating mga online store. Mag-ingat lang kayo sa mga scammer. Okay, so ikabit na natin yung ating adapter sa ating Orange Pi. As you can see, makikita iilaw lahat yung ating mga parts. Okay, so RGB light, umuilaw agad. Oh my God! Yung ating dalawang LED light, umiilaw. Yung ating coin slot, umiilaw. So, kung antayin natin hanggang mawala itong mga ilaw at saka matitira dito yung ating power indicator na lang. So, itong isa na insert coin indicator, LED indicator ay mamamatay. Then ito, mag-off din itong ating coin slot sapagkat ito pong ating custom board ay power cut. So magkakaroon lang siya ng power kung mag-insert ng coin yung ating customer. Okay, once again ito pong ating COMFAST, dito po natin ilalagay sa ating port para sa ating access. Yan.
So, pag bagong bukas, mag-ilaw-ilaw yan kapag nag-off na yung ating RGB light, mag-off na rin yung ating insert coin, mag-off na yung ating coin slot, pero natitira lang yung ating LED indicator. So, pwede kayong maglagay ng additional o iba pang setup dito sa ating. Ngayon, pwede na tayong mag-connect sa ating new Wi-Fi, sa ating Piso Wi-Fi. Okay, so ang gagamitin natin is Piso, 2 piso. So, once ma-open na natin yung ating phone, ibig sabihin, kailangan natin mag-connect sa kanyang Wi-Fi. Okay, check natin. Meron ditong Artbox Piso Wi-Fi. Kapag nakabilan setup, napakabilis nitong magko-connect sa kanyang portal. Connected tayo sa Piso Wi-Fi. Yun. Ayun. Insert coin, pumasok. So, kung walang internet yung ating source, hindi itong lalabas na insert coin. Hindi yan gagana. Okay, so makikita natin, Jajas Piso Wi-Fi yung nakalagay sapagkat yung setup dito sa aking Piso Pi system ay Jajas yung ginawa ko. Dito yun man sa aking new Wi-Fi, nilagay ko dito na Wi-Fi is Artbox Piso Wi-Fi. Yung Wi-Fi name lang naman niya. O, wag kayong malilito. Pwede din gawin yung pareha sila. Halimbawa, Artbox Piso Wi-Fi dito, Artbox Piso Wi-Fi system din yung ating Piso Wi-Fi. Ngayon, susubukan natin mag-connect gamit ng ating insert coin. Makikita natin, dapat connected tayo sa Wi-Fi na sinet up natin sa ating Piso Wi-Fi na ginawa natin dito sa ating router. And then, lalabas itong kanyang portal. Press natin, wala. Okay, yan, lalabas yan. So, mas mabilis lumabas yung portal kapag naka-bilan setup po tayo. Pero kung USB to LAN yung gagamitin natin, minsan napakaraming problema yung na-experience natin kagaya ng obtaining IP address. Ngayon, mag-connect na tayo sa ating Piso Wi-Fi. Pindutin natin yung insert coin. Handa natin yung ating coin slot. Ano kaya yung mangyayari? Okay. Tingnan natin. Ayun. Ayun. Kikita natin, umiilaw yung ating RGB light. Umiilaw din natin yung ating insert coin indicator. Then umiilaw din yung ating coin slot. Okay, cancel natin. Ayun, automatic mag-off yung ating coin slot, yung ating RGB, nag-off din. Din yung ating isang LED sa ating insert coin indicator. So parang ito at saka itong RGB ay almost the same. Ito naman yung ating coin slot is naka-power cut po ito. So wala po itong power kapag hindi ka mag-insert coin. Ayan, so susubukan natin kung gumagana yung ating insert coin. Napakaganda po ng ating soundtrack. Maraming salamat sa nag-share ng soundtrack na to. Nakalimutan ko yung pangalan, but Merry Christmas po sa inyo. Okay, so sa pag-setup po ng ating soundtrack ay pwede natin itong setup sa ating Piso Wi-Fi system. Piso Pi system. So gagawa na lang tayo ng separate video para doon kung paano ni-setup yung ating Piso Wi-Fi. Okay, insert na tayo. Yun! Gumana! Gumana, bes. Gumana. I wanna wish you a Merry Christmas. Okay, go online na tayo. Ayun. Ayan, nagredirect po siya sa aking YouTube channel. Ayan. Yung ating Piso Wi-Fi settings sa ating gamit yung ating new Wi-Fi bilan setup. Okay, so napakahina ng phone na to. Ayan, so makikita natin yung natitira pa nating oras, 9 minutes and 38 seconds. Ano? So, kung minsan meron itong oras, pero wala kang browsing sa internet. So, na-experience ko dun sa Comfast N5. So, gagawa din tayo ng video dun dahil maraming bumili ng Comfast at nagkaroon ng sakit ng ulo. Okay, so tingnan natin kung gumagana yung ating internet, kung meron tayong internet. Ayun, gumagana, gumagana. Okay. Pause natin. Mag-speed test tayo. Nasaan yung ating browser dito? Yun. Napakabagal ng phone na to. Dagdag tayo ng speed test.
Yun. Okay. So dito po sa aking new Wi-Fi ay meron po itong 20 Mbps na settings na limit. Pero dito sa aking PisoPay ay naglagay lang ako ng 2 Mbps per user. So para hindi naman na ma-exhaust yung ating internet. Ngayon, nakukuha ba natin yung ating 2 Mbps sapagkat yung 2 Mbps ay malupit na po yun sa pang-gaming. Pwedeng-pwede na. Okay, so meron kaya tayong makuha ang internet. Refresh natin. Medyo nagluluko yung smart dito sa area ko. Although, connected naman tayo. Ayan, hindi makapag-speed test. But connected tayo sa internet. Okay, wait lang. Check ko lang yung ating ISP. Okay, na-check na natin yung ating internet. Nagkaroon lang ng problema yung ating server. Balik tayo sa ating dito, may oras pa ba tayo? Ayan, meron pa tayong 7 minutes. Speed test ulit tayo dito. Sana makakuha na tayo ng signal. Ayaw pa rin, hindi pa rin tayo makapag-connect. So, pag ganitong sitwasyon, ibig sabihin yung ating server lang nagkakaproblema. But dito sa ating YouTube channel kanina, ay gumagana naman yung ating video. Nasaan na ba yun? Si YouTube. Okay, so mag-play tayo ng video. Yan, gumagana. Ibig sabihin meron tayong internet. Okay, doon sa ating speed test, hindi natin mapag-speed test. But yung limit ng ating Piso Wi-Fi system dito is 2 Mbps lamang. Okay, so maraming salamat sa mga nanood ng ating pag-build ng ating Piso Wi-Fi. So ito po yung ating content. So yun yung ating setup. At sana meron tayong na-share sa inyo sa mga gustong mag-build. New Wi-Fi, bilan setup, Orange Pi 1. And then meron tayong custom board ni Juan na galing kay Boss Ryan Sia. Then RGB light, LED, Alan coin selector. Okay, so naka-config na to. Gagawin din tayo ng configuration kung paano lagay ng mga coins dito sa ating coin slot. Okay, so yun po yung ating setup na ginawa. Sana po meron kayong natutunan at kung gusto nyo subukan, sundan nyo po yung ating mga ginawang setup. Sana po ay nakatulong tayo sa mga hindi pa marunong mag-setup. Sa mga meron ng mga alam at mga expert na dito sa ating Piso Wi-Fi build, ay paki-comment na lang sa baba yung additional na mga tips na pwede nating maitulong sa ating mga nagbabalak o mga baguhan na mga Piso Wi-Fi builder. Okay, so maraming salamat sa mga nanood at sa mga manunood pa. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, ay mag-subscribe na po kayo at pakihit na rin ng bell button upang manotify po kayo sa susunod pa nating mga video. Godspeed.